Limang miyembro po ng Senate Minority Bloc ang naghain ng resolusyon para hikayatin si Senador Bato de la Rosa na kusa ng sumuko. Kasama sa lumagda sina Senador Kiko Pangilinan, Tito Soto, Ping Lacson, Risa Ontiveros at Bam Aquino. Hinihikayat din nila si De La Rosa na humingi ng judicial remedies alinsunod sa saligang batas at mga naaangkop na batas. Lalo pat hindi na raw po bago ang pag-aresto at kusang pagsuko ng ilang dating senador gaya po nina Juan Ponce Enrile, Leila de Lima at Antonio Trillanes Dafort. Wala pang tugon tungkol dito sa resolusyon si Bato, pero una siya nanindigan na hindi siya susuko sa ICC lalo pat nasa ilalim siya ng protective custody ng Senado. Gayunpaman, aminado ang senador na natatakot na siya sa mga susunod na mangyayari. Emosyonal din ang naturang senador sa kasagsagan po ng sesyon kahapon nang makausap ni Senator Bongo. Lahat ginawa ko. Tapos, ganito mangyari sa akin. Kasi huwag niya akong ipadala sa gahing. Yun lang naman, pwede lang. Kung meron ako panagutan, panagutan ko dito sa ating local road. Huwag doon sa Banyaga. Yan po ang tinig ni Senador Bato de la Rosa. Samantala pa naman, inaamin po ni Bato na masama ang loob niya kay dating Senate President Tito Soto. Tinawag niyang pagtataksil ang ginawa raw ni Soto nang hindi ipadala sa local court ang arrest warrant ng ICC kaya nagmukhang planado tuloy ang pagpapahuli sa kanya sa Senado. Pero buwelta ni Soto, wala siyang ginawa kay Bato para mag-sorry. I didn't do anything wrong. Wala naman akong ikang obstruction of justice na ginawa. Wala rin akong ikang ginawang masama para sa kanya. How will I know that he's coming after 7 months of absence to unseat a sitting Senate President? Yan po ang tinig ni Senate Minority Leader Tito Soto. Nagkainitan sina Senator Kiko Pangilinan at Robin Padilla sa gitna po ng plenary session sa Senado kahapon. Nagugat nga pong tensyon sa kasagsagan ng pagtatalo sa plenaryo sa paraan ng pag-aresto ng NBI kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Nagsasalita sa plenaryo si Pangilinan pero ilang beses siyang sinabat ni Padilla. I understand, Mr. President, and therefore I'm appealing that perhaps this matter should be tackled in the committee rather than in plenary. Paano natin pag-uusapan yung ibang... And for the record, Mr. President, I still have the floor. Yan nga po ang sagutang tinig ni Senator Kiko Pangilinan at Senator Robin Hood Padilla. Dahil nga sa nangyari, agad namang inireklamo ni Padilla si Pangilinan dahil sa pagtataas daw ng boses sa kanya. Pansamantala namang sinuspindi ang sesyon dahil nga sa nangyari. Dito nilapitan ni Pangilinan si Robin para sana makipagkamay pero tinanggihan ito ni Padilla. Gusto ko po sanang ireklamo si Senator Pangilinan sa pagsigaw. Yan nga po ang tinig ni Senator Robin Padilla. Maganda pag-usapan niyang pagsisigaw dyan sa plenary na hindi ho naman po bago sa mga mambabatas. Basta lamang, anyway. Dinipensahan po naman ni Senador Bato de la Rosa ang pag-apila niya kay Pangulong Marcos Jr. na huwag siyang ipaaresto sa ICC. Yan po'y kahit kilalang supporter ng mga Duterte ang senador. Dati na po sinabi ni Bato na handa siyang maaresto ng ICC. Pero sa live interview sa Frontline Pilipinas kagabi, sinabi po ni de la Rosa na karapatan niya bilang Pilipino na suportahan ng isang Pilipinong Pangulo at hindi ipadala sa The Hague. Yan po'y sa kabila pa rin ng lamat sa politika ng kasalukuyang administrasyon at ng mga Duterte. Wala namang masama kung mag-attempt ka makiusap. Di ba? Hindi naman masama yan. Bilang Pilipino, hindi lang ito para sa akin. Kundi para sa lahat ng Pilipino na pwedeng masasadlak sa ganitong sitwasyon in the future. Rarely can you find any government from other countries na kusang ipagkanulo yung kanyang kababayan, yung kanyang citizen
to other foreign entities. Yan po ang tinig ni Senador Bato de la Rosa. Kinumpirma ng PNP o Philippine National Police na wala pa silang natatanggap na kopya po ng arrest warrant ng ICC laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon sa pulisya, may dalawang paraan sa paghahain ng warrant sa senador kabilang ng extradition proceedings na kailangan ng isang court order. Pero pwede rin daw direktang isuko ng gobyerno si Bato sa ICC sa ilalim po yan ng batas. Pagtitiyak ng Malacanang, lahat ng mamamayan ay poproteksyonan ng gobyerno kabilang si Bato. Pero dapat din daw hayaan ng mga otoridad na maipatupad ang pagsisilbi ng warrant. Ang akusadong katulad ni Senator Bato ay humingi ng proteksyon. Lahat naman po ay bibigyan ng proteksyon na naaayon sa batas. Kung naaresto man po siya, lahat ng karapatan bilang isang akusado ay ibibigay po sa kanya. Yan nga po ang tinig ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Ikinagulat po naman ni NBI Director Melvin Matibag ang pagkaripas ng takbo ni Senador Bato de la Rosa nang tangkain siyang arestuhin. At ayon kay Matibag, maging siya ay hindi raw makapaniwala sa pagkaripas ng takbo ng senador. Ayon kay Matibag, bago ang habulan ay nagtago raw sa sakyan ng isang senador si De La Rosa pagpasok po ng Senate compound. Pero tumanggi na siyang pangalanan kung sinong senador ang tinutukoy nito. Pinabuluanan din niya ang akusasyon na sinaktan ng mga ahente ng NBI si Senator Bato. He's an elected senator, former chief, PNP chief, he's a general. Yung mga tumatakbo, yung may background ng criminality, hindi ba yung mga tumatakbo sa batas? Yan ang tinig ni NBI Director Melvin Matibag. Sa iba pang balita, pinangalanan na ng International Criminal Court o ICC ang bagong lead counsel ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Siya po ang British lawyer na si Attorney Peter Haines. Ayon po yan sa dokumentong inilabas ng ICC Trial Chamber 3. Papalitan niya ang nagbitiw sa kaso ni Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman. Siya rin ang dating presidente ng ICC Bar Association na may 30 taong experience. Itinakda na ng ICC sa May 27 ang status conference sa kaso ni Duterte para ilatag ang mangyayari sa mismong trial. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.